Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan at mayroon akong ikukwento. Magandang araw sa inyo. Ang karanasang ito ay nangyari sa bayan na aking kinalakihan. Sa mga panahong ito, ako ay nasa 16 na taong gulang pa lamang at marami pa akong naging karanasan sa aming baryo. Ayon naman sa aking mga magulang, ay meron daw akong espesyal na regalo. Kaya kong makakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng iba, tulad ng mga multo at engkanto. Nararamdaman ko rin kung merong paparating na panganib. Pero ang isang karanasan ko na hindi ko makakalimutan ay noong dumayo kami sa isang baryo upang maghanap ng mga Bisayang manok o native na manok. Ito ang kakatayin namin para sa paparating na kaarawan ng aming tatay sapagkat paborito niya po ito. Hindi ito nawawala sa kanyang okasyon. Hapon na nang marating namin ang baryo na ito. Ito rin ang unang pagkakataon na pumasok kami doon kasi meron talaga kaming binibilan sa bayan. Nagkataon na wala siyang inaalagaan sa mga panahong ito. Nagtanong naman kami sa kanya at sabi niya merong nagbebenta sa baryo na ito. At sa kalagitnaan ng aming paglalakan ay meron kaming nakasalubong na isang mama. Tinanong namin siya kung saan ba matatagpuan ang bahay ng taong nagbebenta ng mga Bisayang manok. At agad naman niya itong itinuro sa amin. Ito nga po palang manok na tinutukoy ko ay yung medyo makunat na. Hindi po siya yung 45 days. Iba po ito. Matapos naman ng 1 kilometrong paglalakan ay narating namin ang kanyang bahay. Ito na yung pinakahuling bahay na matatagpuan sa baring iyon. Malapit na rin po ito sa isang pangpang na isa ring boundary bago marating ang kabilang bayan. Sa labas pa lang kami ng bakuran ay natatanaw na namin ang mga Bisayang manok na pagala-gala sa loob. Kaagad namang tinawag ni tatay ang may bahay na tawagin natin sa pangalang Aling Minda. "Magandang hapon po," pasigaw na sabi niya at kaagad namang dumungaw sa bintana ang matanda. "O magandang hapon. Ano ang may paglilingkod ko sa inyo?" tanong ni Aling Minda. "Bibili po sana kami ng mga manok. Pwede na bang mga yan?" tanong ni tatay sa kanya at lumabas naman si Aling Minda. "Ay oo naman, pwede nang ibentang mga yan. O sige, pumasok kayo dito at pumili." Sagot naman ng Ale at sa kalagitnaan ng pagpili ng aking tatay ay nagtanong ako sa kanya kung saan ba pwedeng umihi. Itinuro naman niyang gilid ng kanyang bahay kasi napapaligiran naman ng mga nagtataasang kawayan. Gaya nga nasabi ko kanina ay malapit na talaga sa pangpang ang kanyang bahay. Siguro mga 20 hakbang na lang ay mararating ng ilog. Sa kalagitnaan ng aking pag-ihi ay nanindig ang aking mga balahibo. Sa katunayan, normal naman to para sa isang taong nagbabawas. Subalit kakaiba itong nararamdaman ko. Sinasabi din ng aking sarili na merong ibang tao sa loob ng bahay o ibang nilalang at nararamdaman ko ang kanyang presensya. Pagkatapos ko namang umiyay, kaagad ako naglakad pabalik sa tapat ng bahay. Pero sa kalagitnaan ng aking paglalakad ay pasulyap-sulyap ako sa loob kasi nakabukas din naman ang mga bintana. Hanggang sa meron akong nakitang itim na figura na nakasilip sa isang bintana. Namumula ang kanyang mga mata, buhaghag ang kanyang mga buhok, at maitim po siya. Ilang beses na akong nakakita ng mga nilalang na ganito. Pero ang isang ito ay parang mabangis at kakaiba.
Sigurado ako na masama ang isang ito kasi nanlilisik ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin ng masama. Kaya naman dali-dali akong naglakad patungo kina tatay. Nang marating ko ang kanilang kinaroroonan, ay nagtataka si tatay kung bakit ako namumutla. Tumingin din sa akin si Aling Minda na tila ba alam niya kung bakit ako nagkakaganito. At kung kumausap ito sa amin ay para bang napaka-plastic. Mararamdaman naman natin kung totoo ang pinapakita sa atin ng isang tao. Ito na siguro yung bibilin ko, sabi ni tatay kay Aling Minda. O sige, saglit lang. Kukuha lang ako ng tali. Sagot naman ng matanda at pumasok ito sa loob ng bahay. Mahigit 5 minuto kami naghintay sa kanya at sa kanyang paglabas ay meron siyang hawak na isa pang Bisayang manok. Mas malaki ito kaysa sa napil ng aking tatay. Uy, mas malaki yan ah. Pwede po bang palitan ko na lang to? Sabi ni tatay sa kanya. Wag na. Ibibigay ko rin naman sa iyo to ng libre. Isipin mo na lang na regalo ko to sa iyo. Sabi ni Aling Minda. Naku, wag na po. Babayaran ko na lang po. Nakakahiya. Wag na, sige na. Tanggapin mo na to. Yan na lang bayaran mo. Pagpupumilit ni Aling Minda. Ilang minuto pa silang nag-usap ng aking tatay. Ilang minuto din akong pasulyap-sulyap sa loob ng bahay. Pero hindi ko na nakita ko kanina. Makalipas pang ilang minuto. Sige na Minda, alis na po kami. Malapit na rin kasing dumilim. At hayaan mo, kapag meron akong kakilalang naghahanap ng ganito, dito ko sila ituturo. Maraming salamat po. Sabi ni tatay at kaagad namang nagpasalamat ang matanda. Habang naglalakad naman kami palabas ng baryo, ay sinabi ko naman kay tatay kung ano ang aking nakita sa bahay ni Aling Minda. Hindi naman siya makapaniwala at sabi niya baka meron talagang naninirahan doon na hindi lang nakikita ng matanda at mabuti daw na hindi ko sinabi sa kanya kasi baka matakot daw ito. Lalo pat pag-isa lamang ito sa kanyang bahay. Sa pagdating namin sa bahay, ay agad naming pinakawala ng 2 manok sa likod ng aming bahay. Hindi naman sila makakalabas kasi wala namang anumang butas ang aming bakon. Maliban dito ay mataas pa ang mga ito. At siya nga po pala, ito po ay 5 araw bago ang kaarawan ng aking tatay. Ito talaga yung ginagawa namin noon pa man. Bumibili kami ng manok ilang araw o 1 linggo bago ang kaarawan ng kung sino man sa amin. Para mailabas ng manok ang dumi na kinain niya doon sa nag-aalaga at papakainin namin ito ng malinis at aalagaan ng mabuti. Ito yung nakasanayan namin gawin noon. Balik na po tayo sa kwento. Bandang 8:00, habang ako ay nagpapahinga sa loob ng aking kwarto, ay narinig ko na nag-iingay ang isang manok na binili namin. Pumuputak-putak ito. At inisip ko naman na normal lamang ito para sa isang manok. Kaya hindi ko na lamang binigyan ng anumang kahulugan. Maya-maya pa'y nakatulog ako at nagkaroon ako ng isang kakaibang panaginip. Nanaginip ako na yung malaking manok na binigay sa amin ni Aling Minda ay naging tao. Pero malabo nga lang ang kanyang mukha sa panaginip kong ito. Pero ang itim niya. At pagkatapos daw niyang mag-anyong tao, ay gumapang ito at tumingin-tingin sa kanyang paligid na tila ba isang butiki. At dahan-dahan itong gumapang papasok sa loob ng aming bahay. Sumuot daw ito sa isang butas na nasa ilalim lang ng aming mga pugon. Talagang detalyado ito at kung ano yung itsura ng bahay namin, ganun din sa panaginip kong ito. Ang bawat sulok, ang bawat sira, at ang bawat piraso ng aming bahay ay detalyado. Para bang lumabas ang aking kaluluwa sa katawan ko at gumala sa buong bahay. Nang makapasok daw ito,
Ang una niyang pinuntahan ay ang kwarto ng aking ate na sa mga panahong ito ay malapit sa kusina. Dahan-dahan daw niyang hinawi ang kortina at gumapang ito papasok sa loob at nagtago sa ilalim ng kama. Nakikita ko naman si ate na hindi mapakali. Ilang beses itong gumalaw habang nakapikit ang kanyang mga mata at nababalisa ito. Hanggang sa nakita ko daw siyang bumangon at tumingin-tingin sa paligid ng kanyang kwarto. At hindi nagtagal ay meron siyang inaamoy. Tila ba meron siyang naamoy na mabaho at hinanap niya po ito. At makalipas lang ilang sandali nakaramdam siya ng pananakit sa kanyang tiyan. At tila ba hinahalukay ang kanyang mga lamang loob. Hanggang sa meron akong nakitang mga dugo sa kanyang mga binti na kanyang ikinatakot. At nang dahil natataranta na ito ay kaagad siyang bumangon. Tinignan pa niya ang kanyang mga binti at nang mapasulap ito sa ilalim ng kama ay meron siyang nakitang mga buhok sa ilalim. At nang sindihan niya ang gasera ay bumulaga sa kanya ang isang babaeng maitim at merong namumulang mga mata. Naglalaway habang nakatingin sa kanyang tiyan. Nang dahil dito ay kaagad daw siyang sumigaw at tumungo sa kwarto ng aking mga magulang. At sa mga sandaling ito ay nagising ako. At sa maniwala kayo o hindi, nadidinig ko ang boses ni ate na takot at tila ba meron siyang nakitang nakakatakot. Kaagad akong bumangon at lumabas ng kwarto. Bago pa man ako makarating sa kwarto ng aming mga magulang, ay meron akong nakitang gumapang palabas sa kwarto ni ate. Isa itong tao at alam kong babae siya. At nang dahil dito ay tumakbo na akong papunta kina nanay at tatay. Doon ay nakita ko si ate na umiiyak. Merong mga dugo ang kanyang mga binti at takot na takot talaga ito. Natigilan naman ako kasi ang napanaginipan ko ay nangyayari na pala sa mga sandaling ito. Sinabi ko naman kay tatay na meron akong nakitang lumabas sa kwarto ni ate. Kaya agad rin siyang lumabas ng bahay para hanapin ang nilalang na ito. Pero hindi na niya nakita. Hindi naman mawala sa isip kong malaking manok na binigay sa amin ni Aling Minda. Kaya naman sinabi ko sa kanila ang aking napanaginipan. Sa mga sandali ring ito ay inamin ni ate na baka buntis siya. Gusto mang magalit ng aming mga magulang ay hindi nila magawa-gawa ng dahil sa mga nangyari. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas ng bahay si tatay para tignan ang mga manok. Pero ang sabi niya ay wala namang problema sa mga ito. Normal naman daw ang kanilang kinikilos at hindi naman kahina-hinala. Kaya naman napakamot na lamang ako at nagtanong kung ano ang gustong ipahiwatig sa akin ng aking panaginip. Naguguluhan na rin ako kasi tugmang-tugma ang aking napanaginipan sa mga nangyari kay ate. Ilang beses ko rin siyang tinanong at sabi niya ganun talagang nangyari sa kanya. Kaya hindi na lamang kami natulog sa gabing ito. Kinabukasan naman, yung manok na binigay ni Aling Minda ay hindi na namin makita. At yung isang manok na binili namin sa kanya ay hindi na mapapakinabangan. Kasi ang ilang piraso ng kanyang katawan ay nagkalat. Wakwak din ang tiyan. Pero ang mas nakapagtataka ay wala man lang kaming nakitang anumang bakas ng dugo na galing sa kanya. Kaya naman napailing na lamang kami. Sabi naman ni tatay ay bumalik daw kami kay Aling Minda upang sabihin ang tungkol sa mga nangyari. Pero ang sabi naman ng aking ina ay wala namang maitutulong sa amin si Aling Minda. Kasi unang-una ay nasa amin ang mga manok at malayo ang kanilang baryo mula sa amin. At baka mapagsabihan pa kami na nagbibintang kami ng masama sa kanya. Kasi wala rin kaming anumang ebidensya. Lumapit naman kami sa isang albularyo doon sa amin at kanyang tinignan ng manok sa likod ng aming bahay. At kung pagbabasehan daw ang sitwasyon, ay hindi gumamit ng anumang patalimang sino mang gumawa nito sa kanya. Meron ding mga marka ng kagat at mga kalmot sa ilang parte ng katawan. Meron ding suspetsang albularyo na isang aswang ang malaking manok na binigay sa amin ni Aling Minda. Dito ko na rin naalala ang nakita kong nilalang sa kanilang bahay.
At noong tinanong ko si ate kung ano ang itsura ng aswang na kanyang nakita, ay tumugma ito sa aking nakita. Kaya naman ang sabi ng albularyo, wag na daw kaming lumapit o bumili doon kina Aling Minda. At planado daw ang lahat ng ito. Sabi naman ni tatay, nagtataka nga daw ito kung bakit niya kami binigyan ng malaking manok. At yung maliit lang ang pinabayaran niya sa amin. Ito na pala ang kanyang plano. Ilang gabi para naman kaming pinaramdaman. Hanggang sa lumapit ulit kami sa albularyo para humingi ng mga karagdagang pangontra. Nagbigay naman ito at walang gabi na hindi rin kami nagpapausok ng insenso at minsan goma. Humihingi lamang kami ng paintulot sa aming mga kapitbahay. Dumating naman itong kaarawan ng aking tatay at ang kanyang kumpare na nakatira malapit doon sa baryo nila Aling Minda ay mayroong kinuwento. Si Aling Minda pala ay medyo tanyag doon. Pinaghihinalaan siyang aswang. Kaya naman walang masyadong bumibili sa kanyang mga manok. At ito rin daw ang dahilan kung bakit siya namumuhay mag-isa. Lumipas lang ang ilang buwan ay walang nagparamdam sa amin. Nanganak lang si ate pero naging tahimik naman ang lahat. At yung malaking manok na binigay sa amin ni Aling Minda ay hindi na talaga namin nakita magmula noon. Ilang kabaryo din ang aming pinagtanungan pero wala talaga silang nakitang manok na napadayo sa kanilang mga bakuran. Dito ko na siguro tatapusin ang kwento kasi naging tahimik din naman ang lahat pagkatapos nito. Hanggang sa muli po, Sir Chris. More power.